Hello mga boss. So for today's video mga boss, magbuting-ting na naman tayo nitong mag-install na naman tayo nitong ETS. So ang ibig sabihin ng ETS ay automatic transfer switch. So alam to ng mga electrician at saka sa mga solar installer, no? Yan. So i-install natin ito ngayon mga boss. Bakit ako gumamit nito mga boss compare doon sa tinatawag nila na power relay? Well, okay naman din ang power relay, pero sa solar kasi kailangan ang tipid. So kaya na tayo nag solar kasi para makatipid sa kuryente. So bisa panaliksik ko, mas matipid ito siya mga boss kasi hindi gaya doon sa relay type na ginawa nilang ETS na lagi siyang gumagamit ng kuryente kasi nakamagnetic yun eh. So hindi siya didikit kapag walang kuryente. So merong kuryente na continuous doon na nagko-consume. Kahit pa sabihin nating maliit, katagalan malalaki pa rin yun, no? So ayan, so nagpalit tayo nito. May kamahalan lang to siya mga boss, 1,500 pesos. Marami naman sa online, at saka meron din ako nitong binibenta. So ang ginamit ko dito ay 125 ampere na, no? So dito sa mga boss, sa ETS hindi naman kailangan dito ang sumubra ka ng amperahe, no? Okay lang naman dito, wag lang mababa. So dito sa ETS kailangan mo mas mataas, mas matibay, kasi yung contact point niya ay makapal din. So kung isakto mo lang din doon sa amperahe mo, pwede naman, pero pareha lang naman sila ng price. So dito na lang ako sa 125 ampere. Ayan, 125. Okay, so ayun, mamaya tingnan natin kung ano ang user's manual, kung ano ang wiring nito. So sa akin, hanapin ko dito ito. So yan mga boss, so gagayahin natin yan. Ayan, gagayahin natin yan. Yan ang gagayahin natin. So sabi rito mga boss, itong sa baba ang load, papuntang load yan. So dito sa taas, ito naman, so meron namang sign na City Power. Ito naman yung sa Meralco. Kung dito kay CNCR, Meralco yan o Dio. So dito naman, dito na yung solar. So dito nyo ikabit. So marami akong nakikita na nasisira sa kanila, pero ang tinitingnan ko naman na ginagamit nila, ang logo nila dito naka-generator, no? So may nabasa din ako na hindi raw yun pang solar. So malalaman natin, no, kung matibay ba talaga to, kasi first time ko din na gumamit nito. So mayroon namang mas mura pero naka-generator type dito. So iniisip ko naman, baka may pagkakaiba nga siguro nito kung sa solar. Okay, so ang wiring naman niya mga boss, ito i-wiring muna natin, bago ko sa inyo ituro. Ayan, ito at saka ito. Okay, so ayan mga boss, binuksan natin. So yan sinasabi ko mga boss, na makapal yung kanyang mga contact point kapag mataas ang amperahe. Kasi ang trabaho lang naman ito mga boss ay mag-transfer o maglipat ng ibang source, gaya ng solar, generator, or papunta sa Dio, sa mga backup natin,
So ang kinuha ko ay, so ito nga talaga sa solar dito, tapos itong sa taas ang sa Meralco. So dito na ang source, ito na yung common nilang labasan. Okay, ito na siya mga boss, no? Binuksan na rin natin talaga ang loob niya. So meron siyang solenoid, dalawa. So yun ang sinasabi ko, na ang trabaho lang yan, tutulak lang doon sa itong may spring para maglipat. So pag natulak na niya, babalik na siya sa normal, wala na siyang kuryente. Kumbaga bibitaw na, wala nang kuryente na gumagana. So hindi na siya kumakain ng kuryente. So ito naman relay, para naman to sa mga ano, yung gusto mo may ilaw, no? Ito naman ang kailangan para sa pilot light. So okay, maliwanag, no? Yun lang ang parts niya sa loob. So wiring na natin, ating wiring ngayon sa ating ATS. So yan, nakaano pa siya. So kagandahan nito mga boss, pag meron dito mo siya i-connect, kahit pa line to line, nakapatay talaga. So wala siyang ilaw dito na maliit, hindi gaya doon sa relay na meron pa rin. So ayan, oh, pipitik yan pag ano, babalik na yung solar. Halimbawa ito solar, ka-time pass, no? Pabalik yan dyan. Ito naman ang ilaw. Pag bumalik ito, totally off talaga. Wala talaga siya kahit na maliit na ilaw. Kasi yung dati kong symbol, line to line kasi itong inverter ko, mayroon pa rin kunting ilaw dito kahit lumipat na dito. So nagdi-dim light siya dito, may dim light kasi line to line. So dito sa connection ko na yan, wala na kasi may ETS na tayo dito ko na ginamit. So ginamit natin yung relay niya doon sa loob. Ayan, oh, wiring niya. So ito punta dito sa on. So normally open. Ito naman normally open. Tapos yung isa papunta doon sa neutral. Okay, yan, bumalik na siya. So ayan, oh, wala talagang ilaw, no? Okay, so ang connection natin ay galing sa light indicator, pinasok natin sa normally open, tapos ang common lumabas siya doon, papunta naman siya sa dito sa isa, ito. Tapos ito naman pumunta dito sa common, dyan sa common. Ganun din doon sa taas, same lang din ang procedure. So, yan mga boss, ating tutorial ngayon. Yan mga bossing, natapos din natin, no? Yan, kompleto na, gumagana na siya. So ayos na yung ating safety device. So ang ganda pala talaga pag naka-ETS. Advantage kasi kapag naka-ETS ka mga boss, na ganitong klaseng ETS, safe ka sa lubong kasi walang spark.
Yung relay type kasi delikado yan pag nasira. Pag naglipat, masyadong malapit yung kanyang gap, kaya mag-spark yun. Kaya dito malayo ang kanyang gap, kaya safe sa spark kapag naglipat, lalo na kung mabigat ang load. Okay, safe na yung ating solar.